Mateo chapter 14. Nang panahong yaoy narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus at sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan Bautista, siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kanya. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y ginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe sa kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya, at nang ibig niyang ipapatay siya ay natakot siya sa karamihan sapagkat siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Datapwat nang dumating ang araw na kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitnang anak na babae ni Herodias at kinalugdan ni Herodes. Dahil dito kanyang pinangakong may sumpa na sa kanya ibibigay ang anumang hingin niya. At siya na di inudyukan ng kanyang ina ay nagsabi, ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw ang hari datapot dahil sa kanyang mga sumpa at sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ipinag-utos niyang ibigay na sa kanya. At nag-utos siya at pinagutan ng ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon at kanilang binuhat ang bangkay at kanilang inilibing at sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus. Nang marinig nga ito ni Jesus ay lumigpit sila mula roon sa isang daong na nasa isang dakong ilang na bukod, at nang mapalitan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakitang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. At nang nagtatakip silim na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nangagsasabi, ilang ang dakong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y kabili ng kanilang makakain. Datapot sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangang sila'y magsialis, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila magsiupo sa damuhan, at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at binigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno, at ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. At pagdakay, pinagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Natapot ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin, at sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihanan sila at nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Natapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyong yung loob, ako nga, huwag kayong matakot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapot pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya, at nang siya malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nangag-alinlangan? At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin, at ang mga nasa daong ay nagsasamba sa kanya na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. At nang makatuwid na sila ay narating nila ang lupa ng Genesaret,
At nang siya makilala ng mga tao sa dakong yaon ay nangagpabalita sila sa palibot-libot ng buong lupain yaon, at sa kanya'y dinala ang lahat ng mga may sakit, at ipinamamanhik nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng nangagsihipo ay pawang nagsigaling.